ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, mahigit isang oras na bumuhos ang malakas na ulan o thunderstorm sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. At sa mga papauwi pa lang, magdoble ingat po dahil posibleng hanggang bago mag alas 12 ay mataas ang tsansa ng ulan. Dito sa Metro Manila, base naman yan sa datos ng The Weather Company. Bukas ay mataas pa rin ang posibilidad ng ulan dito sa Metro Manila, simula yan hapon hanggang sa gabi. At sa iba pang bahagi ng Luzon, maghapon na aasahan ang ulan dyan sa may Puerto Princesa o sa Palawan. At sa hapon, uulanin na rin ang natitirang bahagi, lalo na ang mga rehiyon ng Ilocos hanggang dyan sa may Central Luzon. Buong Visayas naman ang may tsansa ng ulan mula umaga hanggang gabi at hanggang katamtaman ng ulan dyan sa may western section. At sa buong Mindanao, posible ang mahina hanggang katamtamang ulan yung nakikita niyong kulay dilaw, lalo na pagdating sa hapon. Ang pag-ulan dyan sa Visayas at Mindanao ay epekto na ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Tamang-tama, Mang Tani, nabanggit nyo yung ITCZ. Nag-post si Alfie Inocencio Jr. sa magtanong kay Mang Tani. Ang tanong niya, paano raw nabubuo ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, Mang Tani? Yes, Mike, Alfie. Ang ITCZ ay ang pagsasalubong ng northeast at southeast wind. At kapag nagsalubong yan, magdadala yan ng kaulapan, posibleng thunderstorm. At bukod sa thunderstorm, pwede rin sa ITCZ manggaling yung low pressure area na posibleng maging isang bagyo. At sa katunayan, isang LPA o low pressure area ang posibleng mabuo diyan sa may kanluran ng Palawan o sa may West Philippine Sea sa Biyernes. At ayon sa Pag-asa, posibleng maging bahagi ito ng ITCZ na tatawid dito sa Metro Manila o kaya sa ibang bahagi ng ating bansa. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.